Hi guys! Another salamin, another day. Ako nga pala si Jel, isang technician ng salamin dito sa Quiapo, Manila. Sa video na to, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng tamang grado o prescription pag nagpapagawa ng salamin. At may gusto lang ako i-share sa inyo na kwento na isang customer na naging malaking aral din para sa atin. Ganito ang nangyari. May isang tatay na nagpagawa ng salamin para sa kanyang anak. Sinend niya agad sa akin ng grado. Ang akala niya 400 at 600 lang ang grado ng kanyang anak. Wala kasi siyang hawak na reseta mula sa optometrist sa Cavite. At ginawa ko naman agad yung salamin based sa info na binigay ni Sir. Pero nung nasuot na ng anak niya yung salamin, nahilo at lumabo lalo ang paningin. Kaya agad ko siyang kinausap at sinabi ko, Sir, mas mainam po na bumalik kayo sa optometrist na pina-eye check-upan nyo para makuha natin ng tamang prescription. At yun na nga, nung makuha na nila ang final reseta, doon namin nalaman na sobrang taas na pala ng astigmatism ng bata. Umabot pa ito ng 400 to 600. Ano nga ba ang epekto ng astigmatism? Kapag may mataas na astigmatism, ibig sabihin, hindi pantay ang bubog ng cornea o lens ng mata. Kaya malabo ang paningin, madalas ang pagsakit ng ulo at hirap sa pagbabasa o pagtitingin sa malayo at malapit. Kaya sobrang importante ang tamang sukat ng lente para maibalik ang malinaw na paningin. Balik tayo sa kwento. Pinadala ulit ni Sir sa akin yung salamin para palitan ko ng lens based sa tamang grado. Nabanggit nga sa akin Sir, nagipit siya ngayon at naikwento niya pa sa akin na sayang dahil matalino ang kanya. Pero di ako nagdalawang isip na tulungan sila. Medyo mahal kasi ang special lens para sa mataas na astigmatism. Pero ginawa natin ang paraan yan. After 2 to 3 days, dumating na ang lens mula sa laboratory. Ginawa ko na agad ito dahil may exam kinabukasan ang anak na. At ilang minuto lang, natapos ko na ang salamin. At agad naman itong pinalalamog ni Sir para maisuot na ng kanyang anak. At ayun, ang saya na nila pareho. Ang bata, nakakakita na ulit ng malinaw at makakapasok na sa school. At si Sir naman, sobrang laking pasasalamat. Ako rin ay masaya kasi kahit papano nakapagbigay ako ng tulong sa simpleng paraan. Paalala sa lahat ng gusto magpagawa kung kayo ay malayo sa amin. Bago kayo magpagawa ng salamin, siguraduhin may eye check-up muna kayo sa isang licensed optometrist. At huwag kalimutan hingin ang kopya ng inyong prescription. Dahil yan ang basihan ng tamang grado ng salamin. Maraming salamat sa inyo mga kasalamin. Hanggang sa susunod na video, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang video. Pwede din kayo mag-comment kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagpapagawa ng salamin. Maraming salamat!